1945 nang matapos ang World War II. Sa Pilipinas, naging matindi ang labanan ng mga Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapon. At ang Maynila, halos hindi na makilala dahil sa tindi ng pinsala. So makita natin na galing ang Pilipinas noong time na yun, nung tumakbo siya bilang presidente sa isang madugo o sabihin natin matagal na paghihirap dahil dulot na rin ng Second World War. So nasa reconstruction period tayo. Maraming Pilipino naghirap noon at yun nga, ang tanong ng ating mga kababayan, paano tayo babangon? Siya si Arjan Aguirre, isang political scientist sa Ateneo de Manila University. So tell us about the atmosphere of Philippine society back then. How could Magsaysay emerge from that atmosphere? So it's post-war, we were one of the most destroyed countries in the world, particularly Manila. This is less than 10 years later. Ang gusto kong ipunto dito na ang ating mga kababayan that time ay sabihin na nating unti-unti bumabangon, pero again, the problem with development is that they are not that felt easily by the people, especially in a post World War situation wherein marami kang kinoconstruct ng mga bridges, mga roads, etc. Para sa isang bansang bumabangon mula sa giyera, musika ang isang daan para gumaan ang buhay. Noong dekada 50 sumikat sa buong mundo maging sa Pilipinas, sina Elvis Presley at Jerry Lee Lewis, kasabay ng big bands na tumutugtog ng jazz at rock and roll.